Magandang buhay po sa ating lahat mga kabarangay. And for today's video mga kabs, itatalakay po natin kung ano yung kadalasang problema ng mga nag-aalaga ng hito fingerlings. No? So ito po yung na-experience natin ulit mga kabs. Yung first na problema is overfeeding. Before tayo magpapatuloy sa ating video mga kabs, shoutout muna sa ating mga kabs na Bisaya. So sa atong mga solid followers diya. So basi nating alam mo nga nanong nagtagalog ko. Ako mong video karon is ako gining experience no sa pagbuhi og hito. Tapos gusto na ko itagalog kay informative magud siya. So mas maayo pod nga makabalo tong uban ba na unsay mga problema. So ngayon, itatalakay na natin yung mga kadalasang problema no ng mga nag-aalaga ng hito. Ito yung overfeeding no kung saan yung alaga mong hito na matay dahil sa sobrang kain. Tapos malalaman natin na overfeeding kasi mamumula yung tiyan. Lalaki at upula yung tiyan tapos mamamatay. So, yung hito kasi, iba sa tilapia. Yung hito matakaw sa pagkain. Kahit busog na yan, kakain na rin kain pa rin yan. Pero, feeding control ang talaga yung solusyon dyan. Tapos dapat monitored mo yung hito mo para malaman mo kung busog na sila. Tapos huwag ka mag-iwan tulad nito nangyayari sa pan ko na maraming pagkain lumulutang. So yun, na-overfeed sila. Yung iba na mamatay dahil sa sobrang bloated ng kanilang tiyan. So pangalawang problema, ito yung fungus. Nangyayari itong fungus kung yung pan na nilagyan mo ng hito ay medyo marumi, so maraming bakterya. Or yung hito na nabili mo, may hawa na ng fungus. So, yun. Ang treatment nito, bumili ka lang ng asin, tapos ilagay mo sa tub, tapos kunin mo yung mga na infected na ng fungus. So, ibabad mo ng ilang minuto, tapos ibalik mo agad. Yun. Second is, bili ka ng Aquagold or tinatawag nilang Methylene-Blue. So, marami dyan sa Agrivet, no? Bili ka lang ng tapos may dyan, basahin mo lang yung direction. So, 10 gallons equals to 1 tablespoon yun, tapos ilagay mo sa tub pa rin, container, tapos ulin mo yung hito, then ilagay mo sa tub na may methylene. Pwede mo rin ihalo sa concrete pan mo kung medyo marami yung na-infected na. So, direct mo na lang sa concrete pan, para lahat ng hito mo will be healed. So ito, sagutin na natin, marami nagtatanong kung ano daw yung mas maganda, yung income. Mas malaki yung income, tilapia ba o yung hito? Para sa akin, based on my experience, mas malaki yung kitain sa hito. Kasi yung hito, after 5 months, aabot siya ng half kilo or may aabot nga ng 1 kilo. Tapos, yung tilapia, yung regular size niya, sa 5 months is 4. This is 1 kilo. Yun. So, sa timbang pa lang lamang na. Lalo na sa yung counts niya, stocking density. Times 2 yung stocking density ng hito. So, mas marami yung pwede mong alagaan compared to tilapia. Kaso, yung sa hito, ang daming problema, di kakain, mafufungus, tapos mo overfeed, tapos kung di mo rin papakainin, yung kasamang hito nila yung gawin nilang pagkain. So, maraming problema. Pero, pag marunong ka na sa pag-aalaga ng hito, yun, doble yung kita compared to tilapia. So, pero maganda pa rin yung tilapia. Sa mga gusto mag-aalaga ng hito, ganito na lang, mag-YouTube kayo. Para malaman nyo kung ano yung mga technique, Ako, hindi man ako nag-attend ng mga seminars, YouTube na tayo, YouTube State University. State na ba yung YouTube or ano ba? So, yun. Nandun lahat ng inyong mga katanungan sa YouTube. So, yun na mga Cubs. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.